Magandang araw po mga ka-YouTube. Share ko lang sa inyo itong aking live trade ngayon dito sa XM. So, nag-sell po ako. Pakita ko po sa inyo dito sa ating chart. So, una nyo pong i-check, no? Para lang po sa mga beginner po, para magkaroon kayo ng idea how to trade using your mobile phone. So, una nyo pong titingnan ay itong day 1 time frame. So titingnan nyo kung ano yung trend, and then check nyo yung EMA, yung exponential moving average. So click natin yan, then click exponential, then set natin yan. Okay, balik na tayo. So kung mapapansin nyo, ito yung green na yan, yan yung EMA, nakapayong po ito. So ang trend po is downtrend, no? Yan po ay sa day 1. Check natin sa 4-hour time frame. Ito ay nasa ilalim pa rin itong ating EMA o yung ating exponential moving average. At ang volumes niya ay konti po ang nagbabay. Okay? And sa relative strength index ay neutral po siya dito. Check po natin dito sa ating 1-hour time frame. So ayan po, no, nagkakaroon po ng mga signal na ang trend ay pababa pa, dahil ito napapayungan siya ng EMA, and then sa Bollinger Bands ay papunta siya dito sa may lower band natin, and yung RSI naman ay possible din bumaba. Pero dito sa volume, may mga bumabay, no? Naka-green, nakita nyo to. So, tingnan natin sa 30 minutes time frame. So, dito na-hit na yung 30 minutes time frame yung sa lower band. So, alam naman natin ng Bollinger Bands, nag-i-indicate yan ng overbought and oversold. So pagka naabot niya na yung oversold na yan, may possibility na umangat. Pero so ito, no, meron siyang rito sa volume na maraming bumibili rin. Check naman natin sa 15 minutes. So pag magte-trade po kayo, ganun po gagawin nyo. So yan, no, nagkaroon ng pagtaas. Kasi nakita natin sa 30 minutes may mga nagbabay, di ba? Ayun yun. So yung RSI nagkaroon ng pataas, no? Nag-up siya ng konti. Pero hindi ibig sabihin nun mag-up trend na yung trend. Punta tayo sa 5 minutes. So dito naman sa 5 minutes, ayan, o, nakikita nyo, mas marami yung nagbebenta. So may posibilidad itong bumaba din talaga. Okay. So pagka naka-live trade tayo, nag-i-scalping tayo, 1 minutes, 5 minutes, 15 minutes ang popokusan natin. Okay. So punta naman tayo sa 1 minute. So dito sa 1 minute, lumampas na siya sa EMA niya. Pero tingnan natin kung susundin niya yung resistance na yan or babalikan niya tong support. Okay? So tayo ulit sa 5 minutes. So ako po pala, no, ay nagte-trade gamit yung XM. Ang aking sizing ay 0.01 lot. So 0.01 is equivalent to 0.01 USD. So mas maganda-ganda siyang i-trade kasi hindi ganun kasakit, no? Kung beginner lang tayo, huwag tayong basta-basta magte-trade na malaki yan. Okay? So ang spread nga po pala nito ay 10. Tingnan natin dito, yan, no? Euro USD 8, 9 or 10, no, yung spread. So automatic pag nag-buy ka or nag-sell ka ay magne-negative 0.10 ka. Okay? Yun po yung spread
Yun yung komisyon ng mga broker, no? Ang mga ganitong platform na to. Okay? So, ang aking pong strategy is 100, no? 100 pips. So, ang 100 pips is equivalent po sa 1 US dollar. Ang risk ratio ko is 1:1. Magpapatalo ako ng 1, pwede naman ako magpanalo ng 1 or ahead or up pa, na? Depende po sa inyo yan. Kung kaya kailangan titingnan nyo yung price action. Kasi kung alam nyo na kumari nasa 0.50 na earnings nyo, pwede nyo namang i-sell. Tapos nakikita nyo na may possibility na bumaba or tumaas. Basta may profit, pwede nyo namang ibenta. Okay? So ito, no, bumababa na siya. Nag-gain na siya ng 0.09. Yan, tingnan nga natin. Ayun pala. So bumababa siya. Check natin sa 15 minutes kung i-hit niya ba yung mas mababa pa. Sa 30 minutes. And mga ka-YouTube, kung kayo ay gusto nyo naman mag-check muna ng fundamental analysis muna kayo, punta kayo dito sa investing.com. Yan. Kuha kayo dito ng idea. Magbasa kayo ng mga news. Tapos, tingnan nyo yung technical analysis dito at mga historical data rito. Okay? Check natin dito sa currencies ng Euro USD. Sa technical tayo pumunta. Sa technical, makikita nyo, nakalagay strong sell. Tingnan naman natin yung news. Kasi nakalagay dyan sa mga balita na US hydrogen tax credits touch of sparring letters from Senate Democrats. Dollar gains as Fed Middle East in focus. Sabi naman dyan. Asian equities anticipate minor gains amid US. Ito yung last. Hindi. Kahapon pala yan. Tama. Kahapon yan na balita. So, medyo tumaas kahapon eh. Tingnan naman natin yung mga analysis ng mga expert dito. So, babasa-basahin nyo lang yan, no? At least, meron kayong mga idea bago kayo mag-buy or sell. Tapos dito, ayan, nakita nyo, no? Ang kahapon, anong isang araw ito yung tumaas. Yan. Ngayon, nag-red na siya. So, nung 16-17, nag-ano siya, tumaas. Okay. Yun yung historical data niya. Check natin yung chart. Dito kasi sa chart, ayan. Pansinin nyo, 1 day time frame yan. So, pagbabasihan nyo yan, lahat ng yan. Okay? Sa news naman kasi, malaki impact niyan yung mga bagong labas na news. So, yung mga investor, pag may nababasang news, nagbebenta yan or bumibili, no? So, kailangan din kayo diyan na titingin. Okay, balik tayo. So, ito, balik tayo. No? Dito, nakita nyo yan. No? Nagiging siya, no? 0.19. So, bumababa yung market. Tingnan natin kung i-hit niya tong take profit ko. Share ko nga pala sa inyo kung paano mag-set ng stop loss and take profit. Click nyo lang po ito. Yan. Tapos i-hold nyo po yan, press nyo po yan. Long press, yan. Or kahit isang press lang na ganyan yan. Yan. Pag lumabas po yan, click nyo po yung modify. So, kung mapapansin nyo, dito po yung stop loss, dito naman po yung take profit. Okay? So, nag-buy ako ng 1.05323. Ang risk ratio ko ng trade ko ay 100 pips. So, nag-buy ako ng 323, yung last 3 decimal na place po na yan, no?
323 ayan po yung pagbabasihan nyo. Kung 100 pips, matatalo ako niyan. Kung tataas yan, magiging 423. Matatalo ako ng $1. Okay? So, ginawa ko lang is 420. Then, yung take profit ko naman, pag pumunta siya ng 200, ay mag-earn ako doon ng $1 mahigit. Pwede ko namang i-223 para eksaktong $1. Okay, pero papakiramdaman nyo yung market. Kung may ibababa pa, pwede nyo itong baguhin. Okay? So, balik tayo sa chart. Dito yung chart, no? Ayan. Punta tayo sa 1 hour. Ito kasi sa 1 hour, ito yung pinagbabasihan ko ngayon. Kaya doon ako naglagay ng take profit. Tapos, i-share ko nga po pala sa inyo. Pag gusto nyo naman taasan yung trade nyo, pwede nyo gawing ano yan. Ito, no? 0.02 nyo. Ano naman yan, equivalent nyan, sa 100 pips, $2 yung pwede nyo malos or mag-gain. Okay? Pag ginawa nyong 0.02 lots. Okay? So, para sa mga naka-ultra low standard. Okay? Ultra low tayo. Okay? Balik tayo. Yan, nag-gain siya ng 0.27. So, kung gusto niyo naman pabutal-butal, pwede naman yan. Kaya nga lang, kada trade, merong negative 10. Ibig sabihin, negative 0.10 cents. So, magkano yung negative 10, 0.10? So, 10 cents ng $1 is 5.60, mga ganun. 5 pesos and 6. Kada trade nyo, yun yung mababawas. Okay? Pero kung mag-gain naman kayo, katulad yan, okay lang, diba? So, balik tayo, back to our, dito sa chart natin. So, may laki bang posibilidad na bumaba o ma-hit yung ating take profit? Pwede po. Pero balik tayo sa 1 minute. So, dito nagkaroon ng candle dito, no? Yun, no? Long wick. So, yun may posibilidad yun na itulak niya pa yan pababa. Balik tayo sa 5 minutes. Dito naman, medyo alanganin pa dito, no? Yung sinundan niya ito, yung pag-push pababa talaga. So, yung market is, pinipigilan siyang tumaas. So, ibig sabihin nun, marami po yung nagbebenta kaysa sa bumibili. Okay? So, para sa sa mga bago na gusto mag-trade, sundan nyo lamang po ito. Pwede kayong mag-gain dito. Basta aralin nyo lamang po. Okay? So, yun lang po yung aking may share ngayon dito sa aking tutorial. Kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, consider subscribing, pa-like, pa-share, and don't forget to hit the notification bell. Maraming salamat po and God bless po.